So maging ang mga PBA legends nga po na sina James Yap at JJ Helterbrand ay hindi rin makapaniwala sa tournament format ng Jones Cup ngayong taon kung saan ang nagre-representa sa Pilipinas na Strong Groups Athletics ay nalaglag sa elimination round sa kabila ng record nitong 5 wins at 1 talo, habang ang home team naman na Chinese Taipei ay umabante sa semifinals kahit may record lamang na 1 panalo at 5 talo. Makikita sa video na ito na parang hindi mag-sink in sa isip ni James Yap nang mabalitaan niya ito. Jones Cup ba yan? Jones Cup. Tanggal sila? 5-1? Tanggal sila 5-1. Yung pumasok, 1-5. Ano? Paano kaya yun? Hindi nga rin maisip kahit isang angulo eh. 1-5 sa 5-1. Pwede pa yung 4-5 eh, saka 5-1. 4-2, 5-1 pwede pa eh. Pero Habang si Helterbrand naman ay sinabing mukhang may mali daw talaga. sabi mo dyan? Parang there's something fishy eh. Bakit? Parang yung 5-1 eliminated, yung 1-5 mag-advance sa semis. So ano kaya yung format na naisip na bakit nagaganon? Hindi ko alam yung rules doon sa yung tournament niya, Jones Cup. Tanong ko yung para sa Isminoli Yala. Ayaw ata nila mag-champion yung Philippines eh. Basahin mo Habang si Jerwin Gaku naman ay pabirong sinabi na baka daw paramihan ng talo yung liga kaya yung team ng Taiwan ang umabante. bakit Baka yung liga nila para may talo, kaya yung talo ang mahina ang team mo nakapasok. nagpatalo. Pero hindi Samantala, matatandaan nga po natin na sinabi ng Gilas head coach Tim Cone na nananatili daw sa kanilang radar para sa Gilas Pilipinas National Team ang KBL High Flyer na si Renz Abando. Ngunit sa bagong inilabas na pahayag ni Abando ay naiintindihan nito kung bakit wala siya sa Gilas lineup. Giit ng KBL player na naiintindihan niya daw ang hiling ng kanyang mga fans na maging parte siya ng Gilas. Ngunit sa palagay naman ni Abando, kailangan daw ng mga fans maintindihan na hindi porket athletic at maraming highlights ay automatic nang kasali sa Gilas. Maliban dito, nagsalita din ng 6'2" player patungkol sa mainit na issue nila ng sports journalist na si Homer Sison. Matapos magsaad ng matinding komento ni Sison sa Pauka Sports Podcast patungkol sa KBL player kung saan ikinukumpara ito sa Ginebra superstar Scottie Thompson. Matapang na sinabi ng journalist na kung may IQ test daw sa basketball ay kulelat umano si Abando kumpara kay Thompson. Dagdag pa ni Sison na dumb player si Abando kumpara kay Thompson. Dahil dito ay agad namang dinipensahan ni Abando ang kanyang sarili. Giit ni Abando na naiintindihan niya naman daw ang punto ni Sison. Ngunit sobra naman umano ang journalist para tawagin siyang dumb o bobo. Bagamat ganito nga ang interpretasyon ni Sison kay Abando pagdating sa larangan ng basketball, ayon sa kanya ay nirerespeto niya pa rin ang veteran sports journalist at ang opinyon nito. Ayon naman kay Sison ay nagpapasalamat umano siya na tinanggap ni Abando ang kanyang paghingi ng tawad dahil nagkamali lang umano siya ng napiling salita.